Kamusta? Kamusta ang lahat? Good morning, good afternoon. Eto na naman tayo. Magbablog na naman tayo ng kung ano-ano mga all goods about sa reality ng buhay at daily vlog ko dito sa accommodation, syempre dito sa Poland. Kung napansin nyo mga all goods, wala na, hinarvest na. Ayan o, nakalbo na si Kamote. Kamote's life, syempre. Ayan o, pero meron pa rin naman dito mga all goods yun. Dahil may pasok ako ngayon, si Rapi may pasok din naman. Lahat kami may pasok. Si Kyrene nakalib. Kasi nagkaroon siya ng allergy rito mga all goods. Umalis na siya, kaalis niya lang. Pumunta siya ng pharmacy. Bumili ng gamot mga all goods. Mga all goods. Walang tao ngayon. Siyempre ako lang dito mag-isa. Pero kahit ako lang mag-isa rito, siyempre ako lang talaga mag-isa. Ano? Yun, sinigeng-geng yan. Sinigeng. Gluto ako ng sinigang, yung lettuce ang sinawag ko. Ayan. Tapos yung luto pa ni Rapi, ayan o, sinigang ni salmon din. Ito salmon din to mga all goods. Ayan. Tapos yung ito babawnin ko mga all goods. Ayan. Yung adobong dry. Walang kanin. Ayan na, babawnin na yan. Si Rod nagluto ng beef, sinigang din. Ayan o, with ano ba ito? Labanus-nus. Tapos, kahapon kasi birthday ni Kyrene. Ang natikman ko spaghetti. Konti lang yung handa niya mga all goods. Ito na lang yung natira. Biko. Ayan, sorry. Busog pa ako. Kakain ko lang. Yan na lang, biko. Tapos, yung mani. Ayan. Kung ano yung nasa table, mga all goods. Free para sa lahat. Ayan. Ito lang ang kagandahan sa amin mga all goods. Pag marunong ka makisama at lahat ng mga kaplat mo, all goods. Ayan. Kaya yan, kahit sino pwede niyang kumain. Ayan. Manipa kami, mga all goods. Habang walang tao, pwedeng mag-ingay. Ayan, mga oras na ba? Ayan, 10:50 na mga all goods. Kalalabas-labas lang ni Rod. At si Kyrene, kalalabas-labas lang din mga all goods. Pumunta ng pharmacy or aptika. Si Kyrene. Ayan. So natin ilaw dito. All goods. Ilang araw na lang. Magbabakasyon na. Mga all goods. Puyat-puyat. All goods. Mga all goods. Kung napapansin nyo, hindi na ako masyadong nagbablog about sa mga reality dito sa Poland. Kaya kahit pa paano, nakakawindang lang din kasi yun totoo lang mga ka-all goods. Nawiwindang din or nai-stress din ako pag nagbablog ako ng mga content dito sa Poland sa mga reality. Diba? Pero yun talaga gusto kong i-share man sa inyo yung totally details by details, pero syempre kahit pa paano pagod din ako sa trabaho at saka ang hirap, nakaka-stress. Dito nga lang sa accommodation namin mga ka-all goods, no. Tong accommodation namin, lalo na tong room namin mga all goods. So kung napapansin niyo, diba, mga all goods yan. Andito yung sala, andito yung sala, andito yung sopa. Kami lang yung may sopa sa room namin, diba, mga all goods. Yan kila Kyrene, kila sa babae, at saka kila Rod, walang sopa, diba? Napapansin niyo, kami lang yung may sopa. Kasi ganito yan mga all Rapi. Actually, sala mga all goods. Sala talaga siya na ginawang kwarto ng agency, di ba? Kasi nga naghahanap din ng agency ng makakatipid sila. Ayan. Kaya pag may dumarating na staff mga ka-all goods na galing sa iba't ibang part ng Europe or galing sa Pilipinas, pag may dumarating dito minsan nilalagay. Kaya minsan yung mga nasa vlog ko mga ka-all goods, kung napapansin nyo, iba-iba minsan yung kasama namin sa vlog ko, di ba? Kasi pag may dumarating, dito nilalagay. Siyempre, ang agency, naghahanap yan ng diskarte para makatipid. Yan ang reality, di ba? Siguro kahit sang bansa naman siguro, or kahit sang agency, di ba? Iba-iba kasi ang diskarte ng agency. Siyempre, business is business. Ganun ba naman? Siyempre, pag nagbi-business ka, magpapalugi ba? Hindi, di ba? Ganyan talaga ang business yan. Siyempre, tayo mga OFW, marunong naman tayo mag-adjust at kahit pa paano, okay pa rin tong agency namin at tong accommodation namin. Kasi nga kahit pa paano, hindi kami
double deck ni Rappi. Ito pa rin yung ano pa rin siya, tawag to, single bed. Kaya kahit pa paano, swerte pa rin kami sa agency namin. Yun nga lang, syempre, mga call goods, pag may dumarating, dito talaga nilalagay sa amin. Syempre, kahit pa paano, naiistorbo rin naman kami ni Rappi. Hindi lang sa naiistorbo, syempre, nahihiya rin kami. Pero, kahit pa paano ng mga call goods, pag may dumarating, asikaso naman namin yan. Kaya nga lahat ng mga nakasama namin bago dito sa accommodation na pag may dumarating, pinapakisamahan namin ni Rappi. Syempre, kahit nasabihin mo nang hindi pa rin masyadong, alam mo na, yung ganun na minsan may attitude ang tao, hindi mo pa rin masasabi. May nakasama naman kami rito ni Rappi na kahit na anong pakikisama mo, parang minamasama pa rin. Yung mga ganun, normal naman talaga yun mga call goods. Siyempre, depende ang iba. Sabi nga nila, iba-iba ang capacity or isip ng tao. Kaya sabi nga nila, mas maganda pakisamahan mo pa rin kahit na hindi marunong makisama or marunong makaramdam. Di ba mga call goods? Ganun lang yun. Kaya sa mga nakasama namin, at kung nasan man kayo ngayon, salamat sa inyo at sa magandang pakikisama. At ingat kayo kung nasang bansa naman kayo ngayon mga call goods. Yun. Ganun talaga. Kasi ang agency namin mga call goods, wala silang totally staff house. Yung pag may dumarating na staff, wala silang staff house na pinaglalagyan. Pag sobra yung staff na dumarating, no choice sila. Doon nila nilalagay sa tawag dito mga call goods, sa hostel. Yon, hostel or chine-check in nila sa hotel. Yan. Dito kasi sa amin hanggang 2 tao lang yung nilalagay. Ito na yung parang pinaka nagiging staff house ng iba, ng agency pag may dumarating na staff. Yan. Kaya good for 2 people lang tong sopa. Yan. Ganun talaga mga call goods, di ba? Di ba nakaka-stress yung ganun kung ito yung gagawin mo siyang content. Pero ito yung reality. Ito yung nagaganap dito sa Poland. Swerte nga namin mga call goods kahit pa paano. Maganda pa rin tong accommodation namin. At kahit pa paano, nakakapagtanim-tanim kami ng kamote. Diba mga call goods? Call goods, kamote. 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 Kaya salamat pa rin kami dahil napunta kami sa okay na accommodation, di ba? Kasi yung mga previous na pinagtrabahuan ko or napuntahan kong agency at napuntahan kong accommodation, as in, sablay talaga. Kasi nga, sabi nga nila, expectation versus reality, di ba? Yung tinatawag na expectation versus reality. Yun talaga. Expect mo yung pinaka worst para pagdating mo dun, di ba? At least alam mo na kung anong mangyayari. Mas magandang mag-expect ka ng mahirap kaysa madali para pagdating mo dun normal, di ba? Kaysa yung expect mong madali tapos pagdating mo dun magugulat ka pala, shit, ganito yung trabaho. May mga nakasama ako niyan dito po sa Poland mga call goods na nag-expect ng madali. Pagdating dun, na-shock ba? Sabi, shit, ang hirap sa ganito. Ang hirap ng ganyan. No? Yun. Kaya sabi nga nila, mas maganda, expect mo yung mas mahirap kaysa sa mas madali. Real talk lang mga call goods. Ganyan talaga pag dito sa Poland. Mas masarap i-expect yung mahirap kaysa sa madali. All goods, expectation versus reality.